Okay, mayong adlaw. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga subscriber po na nandito ho lagi. Yung mga silent subscriber na mayroon nagko-comment kasi. Shout out po sa inyo na siya nagko-comment na first time pong nag-comment daw sila. Silent lang daw ho sila, hindi daw ho sila nagko-comment. Ang ginagawa lang nila ay nagla-like. At basta sumusuporta sila sa ating YouTube channel. Anyway, magandang salamat po. Magandang salamat. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong ginawang silent support dito sa ating YouTube channel. Ano ba yan? Pasensya na, nabubulol ako. Sa ating YouTube channel na nandito kayo lagi, sa mga bukod sa mga pangalan lagi ho dyan na nagko-comment na sumusuporta. Kayo na rin na nandito na hindi ho nakikita ang inyong pangalan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Dyan sa Pilipinas, sa lugar diha sa San Carlos, Pilar, Bohol, ingat po kayo dyan. Amping mong tanan diha sa mga silingan diha, sa mga kaigsuunan, sa mga igagaw, sa ang mga silingan diha tanan, tanang taga Bohol. Shout out sa inyo dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan mang banda sa Pilipinas, shout out po sa inyo at ingat-ingat po kayo itong weekend na to. Sa buong mundo na rin, kapwa natin OFW sa iba't ibang panig ng mundo, mga iba't ibang bansa na kung saan man may mga Filipino. Dito na rin sa lugar sa Spain. Magandang araw po dito. Ganito, mag-alas 7 na ng hapon dito, pero grabe ang tirik ng araw. Ganito kainit kapag magsa-summer na. Anyway, hindi natin pag-usapan ng init kasi hindi ko yan type. Hindi ko gusto nga ang init dito. Grabe ang init talaga. Kaya lang, papayag man kami o hindi, basta darating talaga itong magsa-summer na, papasok na ho ito ngayong June. So 3 buwan na naman yan. Ang ano namin yan, 3 buwan mahigit. So ito, reaction tayo dito kay Gwin Garcia. Nagparamdam ba ito? Ganoon naman ang mga politician eh. Ito 2 years na lang, mag-i-eleksyon na tayo o mag-June na ha. Sa 2028 eleksyon na. Mag-i-eleksyon na to. So ngayon, magpaparamdam na talaga itong mga kandidato na kung sino o ano ang plano. Pero ito siya ngayon, iba. Lain siya o plano. Nagpapahiwatig to kasi bakit lumalabas to. Mula to sa Freeman, pahayagan sa Cebu, sa newsprint dyan sa Cebu, no? Basahin natin, ito yung sabi niya. Ito si Gwin Garcia. Ayan. Ano kaya, ang ganda nito ha. Ito, interesado ako nito ha. Ang ganda niya na. Ang ganda niya na gawin natin komentaryo ngayon ha. O, sige, basahin natin to. Okay. Sabi niya dito. At this time, I would like to make it clear that notwithstanding supposed reports and speculations, I am not leaning towards supporting any individual interested in running for any position. Likewise, have no political plans to announce whether for myself or for anybody else. There are more urgent matters that require our attention, and energy. Right now, I believe my focus should be on how I may extend assistance to those in need during this time of crisis. Political can wait. Responding the needs of our fellow Cebuanos cannot. Gwendolyn F. Garcia, former Cebu Governor. Ito yun ang sabi niya. So, ito ngayon, naano ko nito, nagparamdam na si Gwendolyn Garcia at may 3 pang picture dyan. Ayan sila. Ayan. Yung Dilmar, si Pambari 4 na sa gitna at saka itong si Gwin Garcia, mukhang pinagsasabong na naman dito sila. At may isa pa, yung Hapon, Takahashi ba ito? Hapon ang apelyido at babae din. Magandang salpukan to sa Cebu ha. Ang gusto kong malaman dito, itong salpukan ulit na Pambari 4 at saka si Gwin Garcia. Kung sabay ba itong mahagba ba? Sabay ba ito silang ilang paso dito sa kung sino man dito imanok talaga ng mga Duterte dito sa dalawa ditong si babae nga Dilmar
At saka itong yung isang babae pa na di rin popular ang apelyido nito yung isang babae na yan. Yung Takahashi ba yun? Yung Japanese ang apelyido. Pero itong mga Dilmar, alam naman natin ang mga Dilmar dyan sa Cebu na ano yan, mga kilala rin yung mga politician kasi yan. So, ito na ngayon, kung di pa natin alam kung sino talagang i-endorse sa mga Duterte dyan sa Cebu. Kasi malamang sa malamang, si Pambari 4, hindi talaga to dadamputin ng PDP laban sa Cebu dito sa mga kakandidato na sa mga Duterte. Kasi alam naman natin ang ginawa ni Pambari 4 dito sa ano ba tawag nito? Kanyang pagpalit ng posisyon ngayon sa Cebu. Gusto kasi ni Pambari 4 na gusto niya na yung may magbibigay sa kanya ng tulong para daw magamit sa mga Cebuano. Yan ang gusto niya kasi nakikita siguro niya sa mga Duterte na wala man lang na siguro na ibigay ang tulong na direct sa kanyang mga kamay. Si Bongbong Marcos kasi nagbibigay sa kanya. Ilang milyon ho yun ang binigay ni Bongbong Marcos. Pero mga Duterte naman, in fairness, nagbigay ng tulong ho dyan lalo nung panahon ng kalamidad, nung binagyo at saka nilindol ang Cebu. Mga mga kailanganin ho yun sa mga nag-evacuate dyan sa Cebu. Dyan sa may bugo. Kaya lang, siguro nakikita ko dito sa kaya Pambari 4, ayaw niya ng ganun. Gusto niya pera. Yan na, cash talaga ang gusto niya. Kaya, nagpalit siya ng opinion, nagpalit siya ng plano na iwanan ko na rin itong mga Duterte. At ngayon, maganda itong labanan. At ito si Gwen Garcia, ganun naman ang mga politician Sinabi, wala pa akong plano ngayon, malayo pang eleksyon, 2 years pa. Uy, ang 2 years, tingnan natin. Ano nangyari ba ngayon sa Pilipinas? Puro na nga politika. Tapos maniwala ba tayo nito na itong nangyari ngayon sa Cebu din, hindi pa to nag-prepare si Gwen Garcia? Oy, kahambog. Gusto ko dito silang dalawa ba magsalpukan ulit kung sino ang lagapak talaga o sinong pinakalagapak nila dito. I'm sure naman ang mga taga Cebu, ang dami kasi nagko-comment na ayaw na nila kay Pambari 4. So bantayan natin to kung pagdating ng eleksyon, kung ano talaga. Kasi dami kasi nagalit nga dito dahil nung pagpalit niya ng kuminto dito sa mga Duterte na wala colorless muna ako ngayon. Tapos itong nangyari ngayon sa impeachment. Tapos ang dami na wala siyang pakialam sa kung kapartido ka. May rally ba? Hindi rally. Yung nag-ipon-ipon na suportaan si BP Sara sa kanyang kandidatura sa 2028. Hindi siya sumipot Kaya doon lalong naghinala itong mga taga Cebu na wala na talaga si Pambari 4, hindi na talaga to siya sumanib o sumapi dito sa liberal PDP laban. Kaya nakikita naman natin noong sa Cebu kung saan siya dumidikit dito kay Risa Hontiveros, dito daw siya kay Bam Aquino. May mga sinasabi siya doon na mayroong mga sinasabi si Bam Aquino na parang ginaguide siya. Okay. Tapos mayroon siya kay Bongbong Marcos na ilang milyon ang binigay dyan sa Cebu para daw sa mga ayuda-ayuda. Hello, Pambari 4. Ang mga binibigay ni Bongbong Marcos, hindi niya pirang sarili yung binibigay dyan sa Cebu. Pangkalahatang pira yun sa Pilipinas. Kaya wag kang magsip-sip dito kay Bongbong Marcos kasi si Bongbong Marcos hindi na yan tatakbo sa 2028. Kaya ginamit ka lang niya ni Bongbong Marcos at maganda to ngayon, inaantay din yan. Ako, mas gusto ko, nasaway to silang dalawa na kakandidato ulit. Itong si Pambari 4 at saka si Gwen Garcia. Kasi kung sino talagang ilalampaso dito sa yung pinakababa talaga. Kasi ito si Gwen Garcia, di pa naman na kahit pa paano, mayroon mga diehard supporter din ito Kahit ganyan ang nangyari sa kanya nung milya-milya ang boto na lamang ni Pambari 4 sa kanya, 1 million mahigit. Tapos dito sa kay Gwen Garcia na sa mga 700,000. Malaki yun ang agwat. So maganda to kung sino talaga to sa 4 na babae ang imanok dito sa sa Pangulong Duterte. Dito sa mga Duterte. Ito sigurado naman to sa dalawa na to. Wala na yan. So ang mag-aagawa nito ng posisyon itong Dilmar
at saka itong si ano, yung Japanese na apelyido, yung isa na yan. Oh. So magandang abangan to ha. Babae ang maglalaban diyan sa Cebu kung matuloy ito. Hindi pa sabagay malayo pa nga ang politika, pero gusto ko itong ano to ba? Na naglabas na to ng statement itong si Gwen Garcia. Imposible naman. Ba't ka nagparamdam diyan sa mga media kung wala ka pang plano? Yan naman ang dahilan lagi. Mga tao lagi ang unahin bago politika. Hindi na ho bago yan, Gwendolyn Garcia, hindi na ho yan. Noon pa yan ginagamit niya mga yan, mga salita na yan na gamitin ang mga tao. Pero pagdating ng mananalo na kayo, ang mga tao hindi nyo na pwedeng, ang daming ganyan ang politician. Anong sabi niya dito? Politics can wait, responding the needs of our fellow Cebuanos cannot. Kanat ni mo. Yan ang gusto ko to magsalpukan nga tong dalawa talaga kasi mga hudas kasi to. Yung naghudas sa mga Duterte, sana nga magsalpukan ulit kayong dalawa na magpapili. Kasi kayo naghudas dito sa tumutulong sa inyo noon. Lakas ng hangin, pasensya na kayo. Ang lakas ng hampas ng hangin sa microphone. Wala kasi akong hindi kasi magkabit-kabit ng microphone dito. Pasensya na ha. So, balikan natin. Ito si Pambari 4 ngayon. Kung nakikita niya itong mga tao na to na mukhang posibilidad na tatakbo na meron na siyang nag-iisip na siya ngayon na ano bang strategy ko ang gagawin dito. Kasi nga tutuusin, sa kanya ang makinaryas ngayon sa kanya ang mga ngayon sa Cebu kasi siya ang incumbent na gobernadora Hindi na siya yung maghanap ng source ba. Mismo na sa hawak niya na ang source ngayon sa Cebu. Kaya mga botante, mga local government ay sa mga munisipyo, yung mga mayors diyan, ikaw na may hawak ngayon diyan So, medyo madali-dali na ang iyong sitwasyon. Pero kapag hindi ka matino sa mga LGU, kung saan LGU man yan, mukhang tagilid ka dyan. Hindi mo basta-basta mapataob itong mga kalabanin mo kasi iba kasi kapag sa'yo lahat ang machinery ba. Tawag niyan, akin to mga local government na yan, pera ko, suporta galing sa national kung sino yung sa akin, susuporta sa akin. Tapos itong mga to, kaya ayusin mo ang iyong pagka-gobernadora talaga. Kung sino yung sa iyo, malamang mga Duterte wala na nga yan. Kung sino talaga yung susuporta sa iyo, okay yan, lalo si Bongbong Marcos kasi ginagamit ka lang din kasi ni Bongbong Marcos. Hindi ho yan na yung tulong na ho yan na sinasabi ko nga, hindi ho pera ni Bongbong Marcos yan, pera ng taong bayan ho yan. Kaya huwag kang magpasalamat kay Bongbong Marcos na tudo-tudo. Pasalamatan mo yung mga tao na nagtulong sa iyo kahit hindi taga Cebu. Kaya yung iba galit na galit, bakit daw yung mga hindi taga Cebu nagko-comment below yung tinutulungan ni Bongbong Marcos yan sa Cebu Pera ba ng taga Cebu lang yan? Hindi. National ho galing yan. Kaya may pakialam din ang mga tao sa ibang lugar na iparamdam ang aming lalo rin sa mga yung mga supporter ni dating Pangulong Duterte, kagaya ko na sumusuporta ako doon na tinabla mo, bumalingbing ka bigla. Sige, ito kapwa bumalingbing, magsabay kayo takbo sa 2028. Tingnan natin kung sino talaga ang ilalampaso sa inyo. Itong dalawa, pilian na to ng mga Duterte. So abangan natin yan ha.